Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Gina. Party. Judge Gina. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah. Put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up, ako I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, katatapos lang natin reviewin yung isang battle sa Ahon at ayun yung Jonas versus MR. Ngayon naman, balik tayo sa Zoning 20 at ito ang battle ng FRBL versus Motus MCs. Lord Manuel versus Calix. Hindi ko siya masasabing style clash guys kasi parehas, hindi naman siya parehas, no, pero may pagka-technical itong dalawang to. Siguro ang masasabi ko lang sa dalawang to is mas well-rounded si Calix, pero syempre hindi pa rin natin pwedeng i-disregard ang skills or rap skills ni Lord Manuel kasi kung pakupalan lang tangina Lord Manuel, nasa nasa pick yan, 'di ba? Sa mga rookie, sa mga batch nila, kung pakupalan tayo ng Lord Manuel. Pero sa pagiging well-rounded, I think kaya ni Calix, no, nagmumulti, nagjo-jokes at kaya niya pang kung ano pa yung elemento na kaya niyang isingit sa rounds niya. Pero yun, gaya nga nasabi ko sa inyo, depende pa rin sa magiging performance ng dalawa. Pwedeng mas effective yung magiging performance ni Lord Manuel sa ipapakitang well-rounded ni Calix, or pwedeng i-domina ni Calix si Lord Manuel sa pagkakaroon niya ng well-rounded na estilo. So itong battle na to, titignan natin kung ano ang magiging effective sa gabing to. So game, Lord Manuel versus Calix. Game. Pili nyo mauna si Calix. Game. 2 minuto dapat. Lahat ng mga laban ngayon at 10 yung mga laban natin. Una pa lang ngayong gabi. Pakinggan natin. Unang banat, Zoning 20. Calix. Andito na ang Diyos! Andyan na rin si Shernan, sasapaking ka sa bungo. Sabi sa utos, wag banggitin ang ngalan ng walang kabuluhan, di ba? Ba't pinangalan mo ng buo? Eh di saktong-sakto lang sa laban yang naatang nakulo, binigyan ng kalis tong si Lord, tsak may dadanak ang Na dugo. dugo. Blip top game! Alam nyo bang ex neto si Luxuria? Mga taga-FRBL nagsabi sa akin, tangin natin di Brad. Kaya pala galit ka sa baril ni Diyos, sanay ka sa batutan ng Lidegard. Respeto sa pagmamahalan nyo na classic. Huwag ka matakot, tanga. Nung maansarin nyo daw, binigyan mo si Lax, isang balot na bra, 3 panty, 5 dayami, talagang hakot pa siya. Kala ko ibon lang mahal ng Diyos, pati mga mamot pala. Di ba Benga Manok, rap name mo dati? Boring ka na mula pa noon sa diyang kabwi. Sit na to, Manok ka, bakit di man lang kami magising sa'yo? Bobo sa Okay. rhyme, awkward delivery, recycle. Manok, di magising sa'yo. Okay, bars. Bakit di man lang kami magising sa'yo? Nice. Bobo sa rhyme, awkward delivery, recycled na line, common na simile. Tas tingin mo, magaling ka? Ba't tulog sila sa linya? Di mabisyo ni Enigma. Paliwanag mo nga, halika. May mga bagay talaga sa mundo, no, na Diyos lang yung nakakakita. Pero Okay. maniniwala ka na sa Diyos, boss. Kapag minaltrato to hanggang malugmok, Mapabengga Manok o Kristo, ibibitin ko magkabuklod, hindi ko roon ng tinik, kundi sinturon ni Judas, si Papa ikot dyan sa tuktok. Pag ipapako ka na, hammer ni Thor yung gagamitin kong pamukpok. At nasakto na Biyernes Santo, wala kang taka sa udyok. Ngayong at tumakbo sa tubig, tang ina mo, magpapaulan to ng suntok. Hindi ako tataka sa nagawa ko. Ikaw magbayad sa kasalanang inimprenta. Di ako si Poncio Pilato para magugas kamay, pagmasdan nyo lang tong ebidensya. Sa halagang maliit, kilala yan. At ang masakit, tinapatan. Kaya kung pumapil tong si Manuel, ibibigay ko 100. Okay. Ano Manok?
Sinabihan mo ang SK kasi semi-kurakot. Lubos ka kung tumawa. Pag nagakot ba ng abot, lahat lagot, walang sumalap, is baon, nagkataon tong naghamon sa akin tumama. At nasakto ka manok, ngayong lamon ka sa buhaya. Kaya Lord, turing mo na to na trauma na parang si Looney sa parking lot. Di porke binigyan ka ni Arik ng Calix, di ka na dito masisilat. Huwag mo ko tulad kay Tenshinhan, ibang bulakenyo ang ka, ni Daddy di cheat, charon o espasol, baon ko ngayon ay body bag. Yeah. Time. Tayo unang banat. Okay, so bago tayo mag-start, sabi natin well-rounded ang estilo, no, ni Calix. Kaya niya maging well-rounded depende sa estilo na gagamitin niya. So nakita natin kung gaano ka well-rounded ang isang Calix dito. Nag-umpisa siya sa mga jokes, sa comedy at sa entertainment. Pero yun lang, hindi lang masyadong kinagat ng tao yun, pero still yun yung naging approach niya, comedy. Tapos yun, may bars din, may flow, nakita nyo, may mga multis, 'di ba? So tama tayo ng tama tayo ng pag-breakdown sa estilo ni Calix. Ilang beses natin nare-review si Calix, especially sa pedestal, sa Motus, 'di ba? At yun, knowing Calix at yung pinakita niya, para sa akin okay na round 1 yon bilang unang battle ng gabi, 'di ba? Unang battle ng gabi at siya pa yung unang bumanat. Para sa akin nakapag-set naman siya ng tune, 'di ba? Ng tono para sa battle na to. But eto real shit lang. Feeling ko yung ganong handa, yung ganong performance ni Calix, sa tingin ko kayang-kayang tapatan ni Lord Manuel yun. At hindi lang tapatan, kayang-kaya niya ring lagpasan yon. So, let's see kung ano magiging performance ni Lord Manuel para higitan yon. So, looking forward. Game. Yo! Ready na kayo? Ready na kayo? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, nandito na ang Diyos! Laban sa yung pangalan galing sa Wattpad. Kaya pala Calix ang inilatag kasi puro drama ang banat. Takina mo madramang tigamotos. Di ka na masasalba ng luwas sa aking pangbibiyak. Parang rapist na nasa oblo. Sisibaking kita kahit magmakaawa ka at umiiyak. Hoy Calix na iyakin. Di ka kumakain pag sa lamesa walang laro ang kotseng nakapatong. Spoiled burat! Ginajakol ka ng lola mo pag ayaw mo matulog sa hapon. Gago. Laging paalaga, baby sa lola, pag di susubuan, yung gatas itatapon. Tanging pahinga na lang ng lola mo sa'yo! Yung pagiga niyo sa kabao. Ay, gago. Biglayang nagsakristan. Pagkamatay ng lola, nun nakonsensya na. Pagpasok ng simbahan, bayag yung ostya, minulesta siya! Lubricant nyo, holy water. Dito ka ng cross the father. Holy shit, every move. Sobrang messy dude. Binira ka ng very good. Nilabas-pasok na nilabas-pasok. Parang stick sa tube. Hoy Calix, di ka 80s? Napuwitan ka lang. Huwag umastang top guy. Pagkatapos pangalan niya James Nico. Alatang Taliban meetup ng nanay at tatay. James na Nico pa. Kung si Lebron, Pangking, si Akatapang Baliw, gets nyo na yung laro. Konektado yung tagpo. Kaya ka pinagalong James, Nico, kasi isa kang hari ng bano. Pero trivia muna tayo. Kung mga Bisaya kumakantot ng saging, mga Tagalog, halo black sampang salsal, etong Bulakenyong sanay sa baha, kumakantot ng kanal. Hoy Calix, isang libog na sa baha. Ang dami mong kamukhang daga sa market. Tangina mo SK Kagawad. Kumantot ng bahay yung flood control project. Ganyan pa ang prevent mo sa flood, pero itong galing ng flood, maraming baong mga tricks. Kahit anong tago ng bao ay tsak, parang bukas na septic tank. Lalabas iyong mga shits. Ibubulgar ko kung gaano kakawak sa battle at sa personal. Walang halong pagbiblip, wala nang plano magtipid. Ako'y maggrabe manggipit para ang pagbubulsa mo ng budget nyo na pang relief. At kung di yan real talk at panay, lusaw at tupok pwes, naubos mo na yan.
Ba't alam kong kurakot ka sa barangay? Lugam, Purok 3, Malolos, Bulacan. Dapat bulagtakan na at lasug-lasug ang balat. Magnanakaw yan ang halo, nakikilaro pa sa rap. Langon-lango pa sa shot, gusto gumanap. Kasikatan kasangkapan para sa eleksyon, madali umangat. Ngayon bumakat sa pangbabaon ko wasak. Dapat sa kurakot ay mapalog ang dugo sa lapag. Mamatay ka na at bayan ang kasabwat. Sa Bulacan katapat, Bulacan katapat. Bistado na tong politikong rapper. Uuwi ang nakasimangot. Omniscient ang Diyos, mga master. Huwag nyo hintayin yung resibo, sa bahay nyo mismo umabot. Reklamo ng tao, ipinanglaban. Ako yung boses ng mga kabarangay mo ngayong tinakot. At sa katulad mong magnanakaw ng bayan, at sa katulad mong magnanakaw sa kaban ng bayan, kulong na yan, mga kurakot! Kulong na yan, mga kurakot! Time! Yo! Okay, round 1 Lord Manuel yun, guys. Sa tingin ko, klaro naman. Di ko alam kung magiging ganun din yung tingin nyo dun sa round 1, pero sa tingin ko, nakuha ni Lord Manuel yon sa score na 9-8 in favor of Lord Manuel. So, yun din yung sinasabi ko sa inyo kanina. Bago tayo mag-start, diba? Na binreakdown natin yung dalawang MCs na to. At yun nga, kung kakupalan lang guys, nasa pinakamataas to si Lord Manuel sa batch nila, diba? Pero yun, si Calix well-rounded eh. So, the question was, diba, uubra ba yung mga kakupalan ni Lord Manuel kay Calix, or idodominate ni Calix yung estilo ni Lord Manuel sa pagiging well-rounded niya. So, yun, maganda yung naging tapatan sa round 1 kasi yun nga yung nakita natin. Being well-rounded versus kupal, diba? Or sabihin natin, ano bang tawag doon? Basta kupal eh, yun ay isa sa panahon kasi ngayon ayun na yung pinakatawag eh para i-describe yung ganong style, kupal, 'di ba? So yun, maganda yung naging performance ni Calix, naging well-rounded siya. Kung ano yung mga in-expect natin, ayun yung nakita natin. Multis, flow, jokes, bars, similes, andun eh, nakapaloob dun. So props kay Calix dun, pero sa tingin ko yung round 1 na dominate no ni Lord Manuel, na nag-stand out yung estilo ni Lord Manuel versus sa pagiging well-rounded ni Calix. So, unang-una, ang ganda ng pasok, ang ganda ng energy, ang ganda ng presence ni Lord Manuel. Tapos, yung kakupalan niya, sobrang sobrang humiwalay dun sa estilo ni Calix, no? Kumbaga, denominate siya, nag-dominate eh. Instead of Calix being well-rounded dominates Lord Manuel's kupal side or kupal style, naging baliktad. Yung kupal style ni Lord Manuel, yun yung nag-dominate sa pagiging well-rounded ni Calix. So sa tingin ko, klaro para sa akin, klaro na nakuha ni Lord Manuel yon. Sobrang naging effective, lalo na yung line na na about dun sa lola, pinapatulog. Tapos yung pinakapahinga. Diba? So ayoko na sabihin, pero grabe yung grabe yung ni Lord Manuel to. So, especially the first half was very effective. Medyo humina lang ng papunta ng second half eh. Hindi na tuloy-tuloy ni Lord Manuel yung energy hanggang matapos yung battle. Pero props dun sa first half ni Lord Manuel, para sa akin malakas yun. At na-dominate ni LM yung round 1 na yun. So, round 1, Lord Manuel yun. Round 2. Kurakot daw ako! Tangina mo, imbento ka! Bitter ka sa SK kasi sinigal ka ng 150 nung kumuha ka ng sedula. Tangina mo, tira ka ng tira. Yung banat mo sablay. Magagalit ka talaga eh. Mukha kang maraming record sa barangay. Tsura mo, tol. Round 2 game. Game. Napanood ko yung post-battle interview ng laban nyo ni Pilos. Di ka makadiretso sa camera kasi yung kaliwang noo mo may suntok ni Slack. Kulang na lang pa-edit niya. Okay lang yan, Manuel, at hanggang dulo, napatunayan mong left field ka. Kasi sa 12 mong apostol, yung 11 doon nasa pack ni Slack. Si Dodong Saipa na lang hindi, kasi mukhang mananagsak. Eto trivia. Nung sinapak siya ni Slack, kaming dalawa ni Espero yung lumapit sa kanya para i-check kung okay ka lang, di ba? Tapos galit sa SK gunggong na to, nung panahong nilalapakan ng oso, di ba dalawang buhaya din tumulong sa'yo?
Totoo yun, natakot siya. Hindi nga si Lord, ikaw si Noah, lapitin ka ng hayop ka. Nangyari yon, hindi imbento. Kahit tanungin nyo si Espero, andun kami noon man. Kaya paano ako bibilib sa angas at kakupalang pinront niyan kung nakita mismo ng mga mata kong sinasapak ka lang off-cam. Kaya di ako natatakot sa iyo, Manuel. Kahit labanan ng grupo, tang ina mo. Si Terdy lang dugyot sa grupo namin sa triangulo, madami kayo. Kasi ano ba special dito? Old school vibes na pangungupal, tapang na imbento, updated angle pero outdated pen game. Yan ba yung disenyo? Paano namin matutumbok yung hinaing mo't sentimiento kung makaluma at tipan ni Lord meron na bagong testamento? Kaya magtago ka na sa bahay mo, Manuel. Susuyurin ko bawat sulok. Kakanta ng nasa tono mga choir mo ngayon pag equalizer ko hinugot. Magtakip ka na ng blanket kasi di ka lang sa kama matutulog. Kakanta ng ano yun? Choir. Kasi yung last na battle na napanood ko kay Lord Manuel, may pinakanta siyang choir eh. Diba? Sa, ano yung zoning din ata yun. Nakalimutan ko na kung sinong kalaban niya. Si Diyos. Tangina. Yun. Maganda yun kasi may, nung after, yung ender niya may kumanta na choir sa likod. Although di naman yung totally choir. Mga tropa lang niya siguro yun. Yun. Susuyurin ko bawat sulok. Kakanta ng nasa tono mga choir mo ngayon pag equalizer ko hinugot. Magtakip ka na ng blanket kasi di ka lang sa kama matutulog. Di na kita bubuhayin, kupal ka, kaya ipuputok ko to sa kumot. Pagkatulak ka ni Righteous One. Yung angel ba na mismo? Ikaw lang kilala ko na Diyos na alalay lang ni Gizmo. Sinabak ni Slack, sunod Shernan, sabay mo natumpis. Tol, sabay tadad sa lip mo. Itong chicha ng iswating pinapagpag ko dito. Ano, ganbar na naman. Sige, ibahin ko dis ko. Di lang, the please panis. Tsak sa id, dyan sa cheeks mo. Birang, bira, hiwa, hiwa, bira, suhin. To sa Diyos na lalakad ng tubig pagkabit ng gripo. Tutaliran ng katana dat na gets mo trip. Ko alam mo namang ang kalisword ay bagay lang sa Chris. To binalag bagat tinap yas di aabot sa king. Gutong tagapagligtas naman ngayon yung sagipin nyo. Wow. Wala kang ganon. Kaya mangupal ka na lang ng mga barang patapon. Di lang butas putang ina kinapos palad ka ngayon at hindi to na taon. Kaya lagi mong tandaan na wala sa Diyos ang awa kasi wala akong naramdaman. Yeah! Grabe yung Calix dun ah. Tangina, painit lang pala niya yung round 1, guys. Yeah. Calix, tangina. Solid. Yun yung pinaka the best adjective to describe that round. Shoutout Calix, tangina, ang ganda nun. Maganda na yung round 1 eh. Yung pagiging well-rounded ni Calix napakita niya doon sa round 1. Pero pagdating sa round 2, ibang approach, ibang story yung nangyari. Alam niyo yung pinaka-highlights dito, hindi yung pagiging well-rounded niya. Ang naging pinaka-highlights dito, yung mga punto, pagbe-breakdown niya, yung paggamit niya ng mga inside angle na most of that is or where mga MC lang ang makaka-gets, no? Yung yung angulo na sinapak ni Sherna, sinapak ni Slack One, sa tingin ko mas marami ang hindi nakakalam about doon kung totoo o hindi, kung angulo lang ba yun o hindi. Isa ako sa mga hindi alam yon, no? So I'm leaving to those angles lang kasi Di ko naman alam kung totoo ba yun o hindi. Hindi naman ako, pagkausap ko naman sila, hindi naman ako nagtatanong about doon. Ayoko magtanong about doon. So, hindi ko inaalam kung totoo ba yun o hindi. So, pero kung ikukwento nila, wala namang problema. Pero yun, hindi ko alam kung totoo yun o hindi, pero kung paano ginamit ni Calix yun dito sa battle na to, kung paano ginamit ni Calix as angle para kay Lord Manuel, sobrang effective. Nagawan niya ng convincing delivery, nagawan niya ng convincing approach, tapos nag-switch, transition, ang ganda nung yung mga multis na yun, yung sunod-sunod na schema. Yeah. And sa tingin ko, ito yung isa sa mga malakas na rounds ni Calix to na narinig ko. So yun, shoutout kay Calix. Feeling ko, ito yung round 2 bit sa battle na to. Okay, so Lord Manuel, pakinggan natin. Kailangan niyang bumawi. Palabanan
ka naramdaman. Bilis mo nga mag-rebut. Pansin nyo! Pansin nyo! Sira ulo. Apektado masyado. Bilis sumagot, wala naman lakas. Hindi ka na nagre-rebut, SK na tarantado. Nagrarason ka na lang madalas. Okay. Bakit siya naging SK? Kumpare ng papa niya barangay captain. Wala nang madaming dahilan. Nagawa niyang tabihan, samahan lang basihan. Wala ka namang bitaw, boy! Asa ka lang sa kapitan. Wala ka namang bitaw, Kapitan. Hold tight. Diyan pang motos na wordplay na sobra sa OA na sa tulad mo ibinansag. Yang estilo mo, estilo ni GL na kinuha ni M-Site tapos kayong mga tamod niya agad ding nilasap. Pag inaasar kayong tunog motos, galit. Pero rason yan, at least kilala sa banat. Ulul! Yung asar, di inawat, di yan iginawad. Yung simpleng pahaging, inyo pang niyakap. Tangina mo, tunog motos! Kadiri na nga, proud pa. Parang DDS ang galing. Habang buhay mo yan dadalhin, mahirap tanggalin, parang 3GS squatting. Magsumbong ka na kay Shernan at M-Site! Masama aking gagawin ako! Kung matapang talaga yan si Shernan at M-Site, Shernan at M-Site, mga jakulero, magbati kayo! Pero kung ayaw, huwag pilitin. Oks naman ang bawat isa, mas lalong ang gumaling. Kung namimiss nyo 3GS, nandito naman mga motos na pumalit. Tulad nito, mga iyakin din. Madali malait, pikunin, ayaw sa constructive, criticism, tapos peke imay sa tao. Di tumatanggap ng suwestyon, mas gusto pumatol kaysa magplano. Gago! Mga napapangunahan ng emosyon kaya nahuhuli sa pagbabago. Ayoko sana gawin tong gantong kabaduyan, pero kailangan. Pero sabi niya sa laban niya kay Dave Denver, ginagaya daw ni Dave si Rapian. Check nyo ah. Nagpapaka-raptor yan, yun ang na-pick up ko. Tangina mo, usap na tayo. Gago ka eh. O sige si Dave, nagpapaka-rap. Kahit pilit na tayong ina. Ano naman yung Thor, ha? Ano naman yung Thor? Napakawak! Gusto mo martiluin kita? Yeah. May rap sa Raptor? Napakatulongis naman. Paandar mo, pangkamote sa daan. Pinilit yung sasakyan. Tanga na lang ang idol sa utak malahulin. Hindi tayo magkamatch. Malahulin, gago. Mga battles mo mas mahirap ang panoorin sa One Tamad versus J Skills. Alala nyo, no, baduy? Napakabaduy mo, bitch! Mababalasa ka sa aking technique. Mababastos tong leaks para mga viral na sex vids. Dapat saksakin ka ng saksakin, di ako titigil. Tadtad palalim ng palalim hanggang sa'yo mag-sink in. Aking gagawin ay malagim hanggang lumuwag iyong feeling. Hanggang magkalat na tong leaks sa dami ng bleeding. Breathe in, humanap ka na magtatanggol. May isa pa akong round. May sisiwalat pa maliban sa lola ka nagpapadjakul. Wala akong pake sa sasabihin mo! Ang plano ko lahat to manuot. Ito yung labang body bag ka na, tapos mahihiya ka pang ipanood. Lakas! Tangina mo, Lord Manuel. Yeah. Shoutout kay Lord Manuel. Iba yung presence niya dito, guys. Compare dun sa last battle niya kay Joss. Iba eh. Iba. Mas effective si LM dito, guys. Ito to be honest, yung laban ni Lord Manuel tsaka ni Joss, para sa akin, tayo na talaga yon. Nakuha talaga ni Joss yon. Siguro, isa sa mga dahilan, kasi may mga stutter si Lord Manuel that time. Tama, sa pagkakalam ko, may mga stutter siya doon. Hindi naging malinis yung performance niya. So, sa tingin ko, isa yun sa mga dahilan kung bakit yung tingin ko dun sa battle na yun is hindi ganun ka-effective at hindi ganun kalakas. Pero ito, nakita naman natin kung gaano kalakas, kaganda yung presence, stage presence ni Lord Manuel. Guys, tangina, kakaiba. 'Di ba? Malakas to, men. Hindi natin pwedeng i-disregard to. So, yun, sabi ko nga sa inyo, yun yung round to beat ni Calix, 'di ba? Pero sa tingin ko, humabol ng konti or ng gahibla si Lord Manuel doon. Dumikit, no? Dumikit siya. Pero I think Calix got this one pa rin. Pero, yun, supposedly malayo yung agwat eh. Pero yun nga, naging effective pa rin si Lord Manuel kung paano niya dineliver yung mga yon. Sobrang effective
Sobrang effective ng delivery ni Lord Manuel sa battle na to. Sobrang effective ng mga references niya. Actually, hindi siya more on punchlines eh. More on punto yung atake ni Lord Manuel dito. Kaya nga sabi niya, gusto niya manuot. So, punto yung score ni Lord Manuel dito. And, ayun, sa tingin ko, nakuha pa rin naman ni Calix to. Pero, alam niyo yun, ito, lagi ko tong sinasabi sa inyo para gusto ko kasi makita nyo yung kung paano ko siya ginajudge or kung paano ko siya ginudge. Sobrang dikit nito. Supposedly, 9 points for Calix, tapos yung Lord Manuel naman is 8.9. So, ganun kadikit yung score na dapat kong ibibigay dito. Para lang makita nyo kung gaano kahirap mag-decide kung kanino ko ibibigay yung round na yun. Pero yun nga, gusto kong maging transparent sa inyo guys. Hindi kasi ibig sabihin na binigyan ko siya ng 9 points at 8 points sa kabila is 1 point na yung agwat nun. 'Di ba? Hindi ko siya tinitignan ng ganun. Pero ayoko kasi magbigay ng points sa sa final score ko. Kaya whole numbers lang paragi. Pero gusto kong i-explain sa inyo na ganun kadikit yung round na yun. So 9 points for Calix, then 8.9. So ganun ko siya gustong i-describe sa inyo para mas maliwanagan kayo kung gaano kadikit yung battle na yun. Okay? So yun, yung round 1 malinaw Lord Manuel yun na 9-8 in favor of Lord Manuel, pero sa tingin ko as whole numbers scoring 9-8 in favor of Calix. Pero para lang ma-visualize nyo kung gaano kadikit yung sinasabi ko, it's 9 versus 8.9. Ganun siya kadikit. Pero yun, as a whole numbers, 9-8 round 1, Lord Manuel, 9-8 round 2, Calix. So, tie sila, 17 points. Round 3 deciding, check natin, pakinggan natin. Tandaan nyo, sasakyan. Alam nyo, tumatak na linya nito ng 1 minutes. Mapapasubo tong Mirage. Kasi nga, sasakyan. Okay. Yan ang mga bara ng stupid. Grabe fetish ni Jesus, no? Magpakain ng sausage. Marami yan eh. Parang manikurista kasi magkokolang, isang goal, piling, taga-motos ka ba? Akin lang nabubuod. Na kung may wordplay motos, ito may wordplay mongolord. Pero may battle na sa motos si Kuya Renan. Gago. Kuya Renan. Sa M-Site lang kasi yung di niya nakaaway, sa 3GS kung tutuusin. Gago setup lang yon, magbabati na sila ni Shernan tapos dun ka kukuyugin. Pero yung SM, malabo na yung maayos. Kayo ni Shernan pwede. Alam mo sabi niya sa akin, tangina, mag-guest ka lang daw sa Dayo Podcast, tas gaganapin sa bahay nila. Hindi ka niya sasapakin, promise. Yan lang talaga na piling option. Sisipain ka lang ng sapatos niyang SpongeBob hanggang makarating kang bikini bottom. Kayo, tanungin ko, yung Kyrie na SpongeBob, okay naman talaga, di ba? Sumagot kayo, baka ako sapakin. Ikaw, Sir SpongeBob, ay, Sir Arik. Yung Kyrie na SpongeBob, okay naman, di ba? Diba, Sir? Okay yun. Tapos sabi mo, di bang hip-hop? Nung inumpronta sa flip-top, palord-lord ka ba, tangina mo? Di ka naman nakaporma sa drip god. Kulit na ito eh, no? Kay site biglang humimod, nag-iba ng laro. Pagtas pakinabangan yung plat, biglang talikod. Diskaya ba to? Kung ganun lang gagawin mo, bumalik ka na lang sa dati mong liga. Baka dun matanggap. Parang laban mo sa Suprema. Buong round to nag-stop, nag-choke at na-stack, nagbasa ng notes tong palpak. Pag si Lord nag-choke ng matagal, kasi bobot panggap. Pag ako nag-choke ng matagal sa Lord, yun ang demonyo mag-rap. Oo, legit to, mang mama. Mga weak mong talata. Demonyo to mag-rap, kaya may feastong kasama. Takin na ito, tamod ni Bitrum. Kasi may political bias, nasan yung husay? Sabi ko, bibigay ko 100. Hindi titigil hanggang mag-ubi yung kulay. Proclaim ka lang na Bitrum. Sa liwa, mga patunay ko siya na mismo nagsabing walang kilalang Diyos ang taong sinubok ng buhay. Kaya mangupal ka na lang.
Tutal di mo naman kayang taasan yung lyricismo tinataglay. Ako tinitiis, pinapanday, di nagtitipid, nag-aantay para pagharap. Bawat sapak, lahat basag, walang sablay. Taasan mo tingin sa sarili, Lord, kasi di tayo magpapantay. Mula bungad na pa, bulag taang buhay na tigok. Walang kabuluhan, kaulo lang, hubusan ng tibok. Walang duda Tangina. yung magkukupal at yun ay patibong sa taga-bulak ang magbubusal ng bulak sa ilong. Woo! Consistent si Calix, guys. Tangina, ang ganda ng laban. Hindi ko, tangina. Hindi ko ina-expect na magiging ganito kaganda yung tapatan. Real talk guys. Hindi ko ina-expect. Kala ko magiging one-sided to in favor of, shoutout kay Lord Manuel, pero feeling ko magiging one-sided na battle to in favor of Calix. Yeah. Nag-base ako sa last performance ni Lord Manuel. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo kay Joss. Hindi kasi ganun kalinis yung performance ni Lord Manuel doon. At hindi ganun ka-effective. Pero binago ni Lord Manuel yung perspective na yon sa pinapakita niyang performance. Ang ganda ng performance ni Lord Manuel. So, ayun. Dikit yung battle na to, guys. Yung round 2 ni Calix, yun yung pinaka round 2 beat, and sa tingin ko yung round 3 ni Calix almost identical dun sa round 1. So I mean almost identical dun sa round 2. So malakas din, and kompletos recados pa rin dun. Andun pa rin yung pagiging well-rounded niya, yung mga multis niya nandun pa rin. And ito, tignan natin kung ano yung magiging huling banat ni Lord Manuel, din saka natin bigyan ng hatol to. Game. Ako daw, wannabe Beatroom. Gago ba to? Ba't mo kinalin tulad sa weirdong tumatakbong malanaro to? Takit, tadyakan ko pa kayo nun eh. Ang rebat ko sa lahat ng mga sinabi niya, pre! Pwe! Ito na ang yugto! Na kung saan ang eksena ay mas makatipa sa kantutan sa buwanginan. Malabang ka man iyong iti, sa alon kong dala, plano ko yung bumaliktad. Maghahalo ang saya at pigati sa masusing banatan. At ipapakita ko kung gaano ako kasama sa mabuting paraan. Game! Game. October last year, second side 13. May bara ka kay Dave Denver na palya. Ikaw daw si SK na magbibigay ng bola sa may sakit na tatay ni Dave. At ang sabi mo, Tay, eto bola, bounce ka na. Remember that shit? Yay! Congrats! Yung tatay ni Dave Denver, patay na siya! Kasama ko na siya sa langit at naging mabuti Gago. siyang ama. Kaya Calix, sab ka na. Kulit lang para sa tawanan. Di makaisip ng guhit na pulido. Ginawang katatawanan yung patay sa pagtalbog mala Jobit Baldubino. Okay. Patay yung tao, may sakit yung tao, nireseta mo bola, wala ka na mabibilog. Oo, ang buhay ay parang bola. At trahedya, sa'yo din naman iikot. Kaya taon din yon. Parang trade sa NBA, pag may nawala, may papalit. Pagkalahit niya sa tatay ni Dave, buy one, take one! Mga lola niya, buhay yung napatid. Gago. Ang kulit ng lola mo, maling priority lane na pilahan. Tangina ni Lord Tinipid Manuel. pa yung cremation, mga par. Kung merong 2 girls in 1 cup, mga lola mo, 2 grannies in 1 jar. Tangina mo, Lord. Bago yung out of bounds Gago ka, line. Lord Manuel. September last year, sa FRBL kami ni Dave Denver, merong fight. Mm. Before tragedy happened, sabi ko, huwag ka na magparapor-akos, magtrabaho ka para buhay ay maging light. After nun, di na siya nagpo-post ng Gcash number. Yung story niya, puro grind. May gamot pa siyang nauuwi. Inalog ko yung mentalidad ng tao. Isa ako sa dahilan kung ba't may tinga na yung bungi. Habang ikaw, typical na SK, puro boka ulupong, puro hangin bukang bibig, kaya puro bola solusyon. At para lang sa nakikinig, handa kang tropa malugmok, ihanda akong iangat kayong lahat. Basta aberkat na suntok, nagawa mo na asa rin tsak, mas makabulo ang durako. Ito na yung bagong Diyos ng malakas manlait, pero hangad ay pagbabago. Istorya man noon ay nabanggit, pananakit ko ay makatao. Kahit patay na usapin, nabubuhay ng tula ko. Ako ang Diyos sa panahon to na di uso maawa.
na nagbibigay trahedya sa inyo para subukin lang ang pananampalataya. At sa tulad mong bumalikwas, di ka malaya! Mga naniniwala lang sa akin maliligtas. Ganun ako kadaya! Time! Okay, round 3 bigay ko kay Calix. Pero ayun, yung ano kasi, yung round 3 ni Lord Manuel personals, ramdam mo yung sakit nun, pero medyo kumawala eh. Kumawala. Ang ganda na nung ano niya, ang ganda na nung first half ni parang ano, parang yung round 1 niya. 'Di ba? Parang yung round 1 niya. Kaso nga lang yung nakatapat ng round 3 ni Lord Manuel is malakas or was stronger than Calix round 1. Ang nangyari kasi sa round 1, binigay ko yun kay Lord Manuel, even pababa yung naging presence niya o yung energy niya. Kasi yung round 1 ni Calix hindi pa ganoon kapulido. Medyo andun yung pagiging well-rounded pero yung punto medyo wala pa. Kaya binigay ko yun kay Lord Manuel na even yung first half lang yung okay or yung malakas. Then yung medyo pababa eh. Pero bigay ko pa rin kay Lord Manuel yun. Round 2, sobrang dikit. Ito yung pinakadikit na round. And yun nga, na-explain ko na sa inyo kung gaano kadikit yun. Pero still, I'll go with Calix doon. Round 3, yung round 3 ni Lord Manuel, same doon sa round 1 niya. Na yung first half, sobrang effective. Pero, unti-unting nawawala yung energy at presence. Kaya, ibibigay ito kay Calix. Ang nangyari naman kay Calix, yung round 3 niya, almost identical doon sa round 2. Which is yung round 2 yung pinaka-strongest round ni Calix para sa akin. Pero naabutan yun. 'Di ba? Hindi niya totally naabutan yung round 2 performance niya. Pero muntik na. Kaya ayun, sayang. Pero strongest round ni Calix yung round 3. Ay, yung round 2. Pero yung round 3 score, sige, bigyan natin kay Calix ng 9-8 pa rin. So, ayun. Round 1, Lord Manuel, 2 and 3, bibigay ko yun kay Calix. Humina ng konti, hindi na maintain ni Lord Manuel yung performance niya sa first half papunta ng second half, unlike kay Calix na sunod-sunod, well-rounded. So ayun, ang sabi ko kanina bago tayo mag-start sa battle na to, the question was, i-dominate ba ni Calix ng estilo niya na being well-rounded yung estilo ni Lord Manuel, or magiging baliktad si Lord Manuel magdo-dominate sa estilo ni Calix. Pero sa tanong na yon, ang pinakasagot is style clash, yes, pero walang nagdomina. So gusto ko lang iklaro sa inyo, walang nag-dominate. Round 1 na dominate ni Lord Manuel, round 2 tangina sobrang dikit nun. Round 3 sobrang dikit din nun. 'Di ba? Walang domination na nangyari. Hindi mo pwedeng denominate ni Calix yung estilo ni Lord Manuel. Hindi mo rin pwedeng sabihin na denominate ni Lord Manuel yung estilo ni Calix. Kasi para sa akin, tabla yung sulat nila, yung performance nila. Ang pinaka naging edge lang talaga dito ni Calix is yung pagkakaroon niya ng mga sunod-sunod na suntok, sunod-sunod na punto. Okay, so yun, dikit lang. Ulitin ko lang, walang domination na nangyari. Okay? So, yun, dikit lang. Kung, ikaklaro ko lang, kung mananalo si Lord Manuel sa battle, or kung si Lord Manuel yung panalo dito, maiintindihan ko. Sobrang dikit talaga, pero ang boto ko dito, Calix. Okay? So, score, 9-8-8, and that's 25 points for Lord Manuel. Kay Calix naman is 8, 9, and 9, 18, that's 26. So, tabla lang, halos, 26-25, 1 point lang. Round 3 lang nagkatalo, or pwedeng sabihin natin round 2 nagkatalo. I don't know kung paano nyo i-judge yun, pero I think Calix got this battle na to. So, sobrang dikit lang. Game! Zoning 20, Lord. Unang laban pa lang yan. Boto ng Urado, 4-1. Yeah, 4-1. Lahat para kay Calix. Tapos Lord Manuel. 4-1. So, may isang judge na bumoto kay Lord Manuel, at siguro, para sa akin, hindi ko rin masisisi yung boto niya. Kasi, tangina, pwedeng kay Lord Manuel din talaga yun. So, yun.
Sila, Ezekiel Padelord. Salamat kay Alex. Shoutout. Linya, Boss Ali. Angel, Boss Bob Malindog, Chaction tuloy yung laban kontra Corp. Vicente, bale. Yun lang, Only Labier. Maraming salamat. Yun, Vicente, bale, round 1 and 2, sobrang dikit lang din ng laban. Sobrang dikit lang. Siguro, binis ko na lang sa linis ng performance, sa pagpili nila ng angle, tsaka sa pagiging creativity. Yun, binigay ko yung 1 kay Calix ng konting-konting lang. Okay. Round 2, binigay ko siya kay Lord Manuel. Din yung company, Lord Manuel, sayang lang din. Medyo hindi na siya kumukonekta. Tsaka medyo nagka-stutter na siya. So, binoto ko 1 and 3 si Calix. Okay. Pa rin kay Lord Manuel. Ayun, Calix versus Lord Manuel, binoto ko siya base per round. Round 1, matik ibinigay ko yung kay Lord Manuel kasi kuwang-kuha niya na talaga yung momentum, yung tama. niya naging effective na agad. Unlike dun sa ginawa ni Calix na parang yung 8 linya niya hindi ganun kalakas yung dating sa crowd at sa amin syempre. Then yung round 2 doon na parang nag-adjust na si Calix doon, na talaga yung parang ano na niya, napil na niya talaga tong stage. Then yung round 3, yun yung pinakamalakas na round ni Calix. Sobrang nagpakita siya ng iba't ibang estilo doon. Congratulations kay Calix, then props na rin kay Lord Manuel. Ako lang nag-isang bumoto kay Lord Manuel, si Calix parang pataas, tas si Lord Manuel parang plain. Round 3 binigay ko kay Calix, pero first 2 round binigay ko kay Lord Manuel. Ano lang, personal na panlasa lang, para sa akin mas appealing yung paano niya dalhin yung sarili niya sa stage, tsaka yung style niya. Yo, Class Gino. Binoto ko si Calix. Bali nung round 1, parang binigay ko siya kay Lord Manuel. Maganda yung cadence ni Calix. Mas kumonekta nga lang sa tao si Lord Manuel din. Medyo nasabayan niya naman yung ganong cadence, yung ganong rap ability ni Calix. So, binigay ko siya konti lang kay Lord Manuel. Yun, pero kita nung round 2 tsaka round 3, talagang bukod sa rap ability ni Calix, kumonekta na rin siya sa tao. Kaya, ayun, si Lord Manuel, okay naman yung dala niya, kumukonekta rin sa tao. Kaso, iba yung ang gigil, yung sugod ni Calix na yung upuensa niya, talagang parang gusto niya talagang tapusin si Lord Manuel sa ganung paraan yan. Calix, 2 and 3. Lord Manuel ako sa round 1. Yo, Jamie Sykes Olonga po. Binoto ko si Calix. Parehas kami ng boto ni Class D. Bigay ko kay Lord Manuel, malinis sa kanya yun para sa akin kasi nakuha niya agad yung crowd habang si Calix parang bumibuelo pa lang siya. Round 2, nagustuhan ko yung technicality ng round ni Calix, lalo na yung sequence at yung scheme tsaka yung flow. Round 3 halos sobrang dikit para sa akin kasi parang mas nalinisan lang ako sa pag-end ni Calix ng round niya. So, round 1, binigay ko kay Lord Manuel, round 2 kay Calix, tas round 3 kay Calix, overall Calix. Okay, so that's it guys. And parang most of the judges naman nakita yung kung paano ko siya ginudge, no? Kung paano ginudge ng mga live judges itong battle na to. I think yun din yung nakita ko na 1, Lord Manuel, 2 and 3, Calix. Pero yun, magkaiba lang ng mga sinabi sa round 2 at round 3, pero sa tingin ko yun pa rin naman yung pinaka-resulta. Okay, so shoutout kay Lord Manuel. Tangina, solid na ano yun, nasulat yun, men. Mas malakas to compare sa laban niya kay Diyos para sa akin. So, and kay Calix naman, I think ito yung best version ni Calix dito sa flip top. Okay, so yun lang. Kita-kits tayo sa next na review, and isa pa ako siguro kasi maaga pa naman, alas 10 pa lang. And kita-kits tayo sa next na review, mga kumag. Peace out.